Hindi na kailangan maghintay ng amihan para sa Simoy Pasko sa City of Pines. Bukod sa mga buhay na Christmas tree at natural na ginawroon, bukas na rin sakto ngayong weekend ang kanilang Christmas Village. At nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, ramdam na ang simoy ng Kapaskuhan dito sa Baguio City. Bukod kasi sa malamig na temperatura, bukas na sa publiko ang Christmas pasyalan na binabalik-balikan ng mga turista. Ang makapal na hamog sa City of Pines, dagdag sa mga dahilan kung bakit marami na ang umaakyat pa Baguio. Di nga napigilan ng ambon ng mga turistang namamasyal dito sa Christmas Village. Alpine Holiday o White Christmas ang tema ngayong taon. Pagpasok pa nga lang sa Christmas Village, bubungad na ang makulay na Tunnel of Lights. Atraksyon din dito ang carousel na favorite ng mga bata. At syempre, ang iconic Snowfall Tower. Enjoy ang mga turista sa artificial snow. Highlights din ng Christmas Village ang ball pit area kung saan pwedeng maglaro ang mga bata. Meron ding stages sa bandang likuran kung saan mamamangha sa performances ng iba't ibang Christmas characters. At meron ding nativity reenactment. Very nice! Like, hindi namin in-expect yung snow. So like, enjoy po. Para po talaga nasa ibang bansa po. Super enjoy po. Vicky, open sa mga turista ang Christmas Village mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kinontra ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang pahayag ng Justice Department na maaaring gamitin ng prosecution ang plea bargain agreement ng isang KOJC member sa Amerika sa mga kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. Nakatutok si John Veneracion. Marking of evidence ang naganap sa pagharap sa Pasig RTC Branch 159 ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong qualified human trafficking. Pero naging pagkakataon din nila ito para talakayin sa media ang pagpasok ng isa sa mga opisyal ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas sa plea bargain agreement sa Amerika. Sa impormasyong nakuha ng Department of Justice sa US Embassy, pumayag si Duenas na aaminin sa korte ang pagtulong para ayusin ang hanggang 100 peking kasal ng mga KOJC member para makaiwas sa immigration law ng Amerika. Kapalit niya ng pagkaso na lang ng marriage fraud sa halip na mas mabibigat na kaso. Ang plea bargaining ay sistema sa Amerika kung saan nakikipagnegosasyon ang prosekusyon sa depensa para hindi na umabot sa mahabang paglilitis ang kaso. Sabi ng DOJ, maaaring gamitin ng mga prosecutor ang plea bargain agreement ni Duenas sa kaso ni Kibuloy sa Pilipinas. Kinontra ito ng abogado ni Kibuloy. It has no bearing here, legally, insofar as the cases are concerned. Pero ang plea bargain ni Duenas na Human Resources Manager ng KOJC sa California ay maaari raw gamitin para depensahan si Kibuloy sa mga kaso nito sa Amerika ayon sa kanyang kampo. Kabilang dyan ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. The fact that the U.S. government offered to drop the 3 serious charges against the leader who was personally or who is personally present in the day-to-day activities in the U.S. Is a good sign for Pastor Apollo. Sinabi rin ng legal team ni Duenas sa Amerika na hindi niya tutulungan ang anumang gobyerno para litisin si Kibuloy o iba pang kasapi ng KOJC. Nananatilian nilang tapat daw si Duenas sa tungkulin nito sa religious group. Bilang tugon naman sa plano ng Senado na ipatawag si Kibuloy kaugnay ng investigasyon sa mga umano'y human trafficking at sexual abuse sa KOJC. Sabi ng kanyang abogado, maghahain sila ng motion sa korte para ito'y pigilan. Nasa korte na nila ang kaso, kaya hindi na umano kailangang paharapin pa siya sa Senado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maging handa dahil posibleng ulanin ang ilang lugar ngayong weekend. Dahil yan sa shear line, easterlies at localized thunderstorms. May kumpol na mga ulap din na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sakali mang may maburi ito bilang low pressure area, mababa naman ang tsansa nitong maging bagyo.
patuloy na mantabay sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Ngayong weekend, base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas lalo sa hapon at gabi. Malalakas ang buhos ng ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region. Posible ang maulit sa linggo. May heavy to intense rains pa rin sa Luzon at sa Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa Metro Manila ngayong weekend. Madalas po yan sa hapon at gabi, kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung may lakad. Sa ngayon, nasa transition period pa rin tayo. At ayon sa Pag-asa, posibleng opisyal na pumasok ang amihan season sa mga natitirang linggo ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre. Idinawit na rin ni Kerwin Espinosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa kanyang ama base sa mga pahayag nito laban sa mga kasama sa narco list. Pati pagdawit kay De Lima sa droga, paniwala niya, pakana ni Duterte. Nakatutok live si Rafi Pino. Rafi. Vicky, sa kanyang unang pagsalang nga sa Quad Committee hearing ay diretsa ng akusasyon ni Kerwin Espinosa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang nag-utos na patayin ng kanyang ama sa loob ng kulungan at idiin sa droga si dating Senadora Laila De Lima. Matapos bawiin ng halos lahat ng kanyang inamin sa pagdinig noon sa Senado, diretsa ang itinuro ni Kerwin kung sino ang nag-utos na patayin ng kanyang ama, si dating Albuera Mayor Orlando Espinosa Sr. na noy nakakulong na sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail sa Leyte. Nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narco-list. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Bukod sa pagpatay sa kanyang ama, paniwala din ni Espinosa, mismo si dating Pangulong Presidente Rodrigo Duterte ang nag-utos na idiin si dating Senadora Laila De Lima sa kalakaran ng droga sa Bilibid at hindi lang si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato. Sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Dahil sa kanyang mga isiniwalat, pakiramdam ni Espinosa, nanganganib ang kanyang buhay. Pagpunta nga daw niya dito sa Maynila para dumalo sa pagdinig ng Quad Committee, pinigilan ang kanyang mga bodyguard sa airport at sinabing revoked na ang kanilang lisensya at permit to carry firearms. Humingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng seguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Nangako naman ng Quad Committee na pag-aaralan ng hiling ni Espinosa kabilang na ang paghihingi niya ng proteksyon para sa kanyang ina at kapatid na inimbitahan ding dumalo sa susunod na pagdinig. Nadiin naman si PNP Colonel Marvin Marcos na noy hepe ng CIDG Eastern Visayas at siyang nanguna sa raid sa selda ni dating Mayor Espinosa. Ipinagtataka kasi ng mga kongresista bakit kailangan pang mag-apply ng search warrant para sa isang taong nakakulong na. At kung totoo ang suspetsya ng PNP na may sabwatan ng mga jail guard at ang nakatatandang Espinosa, bakit hindi kinasuhan ng mga jail guard matapos mapatay ang dating mayor? Why didn't you file a case against the jail guards? Sometimes kasi sir, intel reports doesn't stand in court. Hindi po tatayo sa korte ang intel report, sir. Nagsagawa naman ng misa ang mga pamilya ng mga biktima ng EJK kaninang umaga dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nag-alay sila ng mga bulaklak habang bitbit ang mga larawan ng kanilang mga kaanak na namatay.
Anila natutuwa sila sa ginagawang investigasyon ng Quadcom kaugnay sa EGK. At sa mga oras na ito, nakasalang sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima at inilalahad sa mga committee members ang karanasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Vicky? Rafi, nabanggit yung BJMP sa pagdinig dahil syempre nasa kustodiya nila yung ama ni Kerwin nang silbihan nito ng search warrant na nauwi na nga sa barilang ikinamatay nito. Wala bang proper coordination sa BJMP kaugnay niyan? Nakausap natin kanina-nilang ang BJMP, Vicky, at paglilinaw nila, wala sa kanilang poder yung kulungan kung saan nakakulong si dating Albuera Mayor Espinosa. Nasa ilalim daw ito ng provincial government. So hindi raw sa kanila yung jail facility na yon. Dahil kung nasa kanila daw ang jail facility, ay hindi na kailangan ng isang search warrant dahil may koordinasyon sila sa mga pulis. Kaya malabo raw na may mapatay na nasa kanilang poder. Vicky. Rafi, may iba pang alegasyon laban sa BJMP? Sa ngayon, Vicky, wala pa. Kanina nga ay nagbigay na ng note itong BJMP na nandito sa pagdinig dito sa isa sa mga chair ng komite para naman bigyang linaw yung kanilang partisipasyon. Dahil lang isa nga sa mga tanong dito, bakit kailangan pa ng search warrant? Yun yung paulit-ulit na tanong ng mga committee members. Kaya nais nila linawin ng BJMP na kung sa kanila nga na nakakulong itong si Albuera Mayor Espinosa, hindi na kailangan ng isang search warrant. Dahil yung search warrant mismo, yung pagkuha ng search warrant ay sentro din ngayon ng investigasyon kung sino yung nagbigay ng search warrant na yun at bakit pinayagan yung ganong search warrant gayong nakakulong na itong si Espinosa, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa mga nakamiss ng balota sa Cinemalaya, it's your time para mapanood na yan sa big screen. Star-studded pa nga ang red carpet premiere nila sa isang mall sa Quezon City. Makichika tayo live kay Aubrey Carampel. Aubrey? Ramdam na ang excitement dito sa star-studded red carpet premiere ng pelikulang Balota na pinagbibidahan ni Kapuso primetime queen Marian Rivera. Maaga pa lang marami na ang nag-abang na fans dito, kabilang sa mga dumating sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Shining Inheritance star Kate Valdez with boyfriend Fumiya Sankay, ang co-stars ni Marian sa My Guardian Alien, Kiray Celis and Christian Antolin, ang impersonator sa sina Lady Gagita at Andy Crocker, nag-ala Teacher Emmy naman na may bit-bit pang balota. Dumating din sina Ruru Madrid at Bianca Umali, Rita Daniela, Kaylin Alcantara at Kobe Paras para suportahan ang kanilang ate-yan. Siyempre, narito rin ang cast ng balota na sina Donna Cariaga, Sasa Girl, Esnir, Rahil Birria, Will Ashley at ang kanilang direktor na si Kip Oy Banda. Narito rin si Kapuso primetime king Dingdong Dantes, ang ever-supportive husband ni Marian. Ang balota ay naging official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group sa Cinemalaya 20 na ipalalabas na soon sa mga sinihan nationwide sa October 16 at kasama ko ngayon, Cinemalaya 2024 Best Actress at napakahusay bilang si Teacher Emmy sa balota, Kapuso primetime queen, Miss Marian Rivera. Good evening! Marian, excited ka na? Would you like to invite our Kapuso na panoorin ang balota dahil napakahusay mo doon? Of course, iniimbitahan ko po ang lahat na manood po ng balota. Sa October 16 na po yan. Sana po suportahan niyo po kami. O ayan, kasi mag-iikot pa si Marian dito. 3 sinihan ang nagpapalabas ng balota dito ngayon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Iya. Thank you. Ang ganda niyan! Maraming salamat, Aubrey Carampel. Sayang ang pagkain kung makalalason dahil sa merong salmonella. Ang pagdetect ng bakteryang yan, pinabilis ng tech na dinevelop ng ilang researcher sa UP Diliman. Tara, let's change the game! Lagnat, pagdurumi, at pananakit ng tiyan. Baka na food poison ka na. At posible yan kung kumain ka ng karne at itlog na di maayos ang luto. Sa isang pag-aaral, lumalabas na salmonella ang #1 cause ng food poisoning dito sa bansa. Last year lang umakyat ng 42% o 13,000 na kaso ng salmonella sa Pilipinas. Kaya naman bukod sa wastong pagluluto, mahalaga rin ang maagang deteksyon.
Ang gold standard sa salmonella detection ay umaabot ng 5 to 7 days. Pero papabilisin yan ng ating Innovation Today to just 3 days. Taong 2021 nang pondohan ng Department of Agriculture ang Salmonella Lamp Project, headed by Dr. Wendell Rivera and Dr. Davin Adaw ng UP Institute of Biology. Inatasan silang bumuo ng mas efficient na paraan para ma-detect ang salmonella. Yan kasi yung problema ngayon sa meat and meat products dito sa Pilipinas. Walang efficient na method para ma-check or ma-detect ang presence ng salmonella. Napaka-importante kasi ito ang #1 contaminant, foodborne microorganism na nagkakos siyempre ng foodborne disease. After 3 years of research work, nabuo nila ang LAMP assay, isang efficient, accurate, at mas affordable na salmonella detector. May kasama na siyang dye sa loob. Pagkatapos ng reaction mismo, mabuview siya under UV light na may positive result agad. Umabot daw na mahigit 1,000 meat samples ang ginamit sa research para ma-perfect ang detector. Yung target kasi namin originally is whole Metro Manila. Galing sa palengke, ipaprocess namin yung samples. Sa LAMP method, nakakuha kami ng 100% na detection rate. Magsisimula ang lahat sa pagkuha ng DNA sample ng bacteria na umaabot ng 2 araw. Pag nakuha na natin ang DNA, ilalagay na ito sa LAMP assay. Ito, yung pagpapainit dito sa ating mga samples. And after an hour, 1 oras lang ang kailangan para malaman natin kung positive ba sa salmonella base sa kulay. O, kita natin, naging kulay green. So, ibig sabihin yan, from orange to green, positive sa salmonella. At gamit ang isang blue LED light, glowing din ang samples na positive sa salmonella. There you go mga kapuso, a game-changing innovation na makakatulong sa food safety sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Tiniyak ng Miro Systems sa COMELEC na kaya nilang gampanan ang mga tungkuling nakasaad sa kontrata nito para sa election 2025. Git nito, walang epekto sa trabaho nila ang pag-withdraw ng local partner nila na St. Timothy Construction Corporation na pinuna ng COMELEC dahil sa planong pagtakbo ng isang napapaulat na may-ari nito. Ang pagiging NFCC nito o credit line na magpopondo sa mga biglaang pangangailangan ay sasaluhin na ng kumpanyang ICS o Integrated Computer Systems na dati na nitong local partner. Nagsumiti na ng mga dokumento kaugnay niyan ang ICS. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa alegasyong may koneksyon ng Malacanang kay Mary Ann Maslog na iniimbestigahan dahil sa illegal na pogo. Who's Mary Ann Maslog? Allegedly, she was stopped by Malacanang to link former PRRD Senator Bongo and Police Major General Carama to Pogo-related crimes. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sagot yan ng Pangulo nang hinga ng pahayag sa alegasyon ni Senador Bato de la Rosa na isang taga-palasyo ang gumagamit kay Maslog para idiin sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iligal na pogo. Si Maslog ay asset umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Alice Guo bago ito na aresto sa Indonesia. Bago niyan, kinasuhan na rin siya noon kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at ipinadeklarang patay na sa Sandigan Bayan ng kanyang abogado. From Magandang Dilag to Binibining Marikit, yan ang bagong seryeng abangan sa GMA Afternoon Prime na pagbibidahan ni Herlene Budol. At may leading man pa siyang foreigner at isang first-time gagawa ng serye sa GMA Network. Makichika kay Lars Santiago. May bagong mukha ang paghihiyante at ako yun. Mula sa kwento ng pagbangon ni Gigi Robles sa Magandang Dilag, magbabalik sa GMA Afternoon Prime si Herlene Budol para sa bago niyang serye na Binibining Marikit. Promise ni Herlene sa viewers, di lang sila patatawanin, kundi pati paiiyakin. Na-excite po akong mas kilalanin si Ikit at may kaba, may pressure.
Tito Lars, kasi from Magandang Dilag, ibang-iba raw talaga to. Pero natatakot ako na kaya ko bang tapatan kagaya yung ginawa ko last time. Dream come true rin para kay Herlin na makasama rito ang kanyang TikTok clock co-host na si Poc Huang. Siya pa ho ang nagbalita sa akin na, "Nak, ready ka na ba?" Sabi ko, "Bakit?" "Bakla ka, ako nanay mo sa palabas mo." Siya po ang nagbalita sa akin. So parang ako, talaga, hindi nga. Ganun yung reaksyon ko. Welcome na welcome naman kay Herlin na isa sa leading men niya sa series si Tony Labrusca na for the first time ay gagawa ng project sa GMA. Kinilig naman ako kasi syempre ang gwapo naman talaga, lalo sa personal. Pero nagkakasama-sama na talaga kami before pa ng mga labas, ganyan. Friends of friends. Kasama rin ni Herlin sa bago niyang show sina Thea Tolentino, Almira Mulak, Chris Villanueva, Jeff Moses, Ashley Rivera, John Fear at Migs Almendras. Excited na rin si Herlin na makilala ang isa pa niyang leading man na isang artistang foreigner. Kaya ito yung tanong dyan pang ano ba ako? Pang Pinoy o pang Apam? Di ba? Nasaan ba ang future ni Ikit? Sa totoong buhay ba, ano ka, pang Apam o pang Pinoy? Kasi minsan na ako nasaktan ng Pilipino. Charang din. Ba't di natin subukan ng Apam? Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Pahabol na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happening. Pretty girl Jenny is back with her newest single na Mantra. Screams women empowerment ang latest song ni Jenny with a fun and upbeat tune na siguradong ma-LSS ka. Mapapakinggan na rin ang remix ni na Ariana Grande at Charlie XCX na Sympathy is a Knife. The way to a woman's heart is through a pet? Get ready for some kilig this weekend dahil sa pagtatambal ni Althea Ablan at Will Ashley sa Regal Studio Presents episode na Perfect Match. Madamdaming role naman ang gagampanan ni E.A. Guzman at Max Collins sa magpakailanman. Matutunghayan ang pagganap ni E.A. bilang isang ama na ipaglalaban ang kanyang asawa at mga anak. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. We've made it, ladies and gentlemen, boys and girls. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Mga kapuso, 75 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.